Kumusta mga kapuso? Ako po si Mia at maligayang pagbabalik sa hinahon. May mga sugat na tanging panahon lang ang makakapaghilom. Pero paano kung ang mismong panahon ang naging kalaban mo? Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang babaeng nag-alay ng 6 na taon ng kanyang buhay para sa inakala niyang pag-ibig. Ngunit sa kanyang paglaya, isang mas masakit na bilangguan ang kanyang haharapin. Halina't pakinggan natin ang kanyang laban. Sino ka? Ang tanong ay malamig, matigas, galing sa isang babaeng maganda, mas bata, na nakatayo sa may pinto ng sala. Ang sarili niyang sala. Nakatitig lang si Maris. Ang mga salita ay hindi pa pumapasok sa kanyang isipan. Ang tanging nakikita niya ay ang lalaking nakatayo sa likod ng babae. Si Leo, ang asawa niya. Leo, anong nangyayari? Hindi makatingin ng diretso si Leo sa kanya. Ang mga mata nito ay umiiwas, napako sa sahig na dati nilang pinagsaluhang puliduhin tuwing linggo. Maris, umalis ka na. Iyon lang. 2 salitang kasing talim ng kutsilyo. Hindi ka na parte ng pamilyang to, sabi ulit ng babae. Humakbang ito paharap na parang reynang nagtataboy ng pulubi. Naintindihan mo? At layuan mo ang mga anak ko. Hindi gumagalaw si Maris. Para siyang posteng itinulos sa sahig ng sarili niyang pamamahay. Nawala ang lahat ng ingay. Tanging ang ugong sa loob ng kanyang tainga ang naririnig niya. 6 na taon. 6 na taong tiniis niya ang amoy ng rehas, ang pagkain na walang lasa, ang bawat gabing yakap ang lamig at pananabik. 6 na taong binilang niya ang bawat paglubog ng araw, nangangarap sa sandaling ito, ang pagbabalik. Lahat para sa lalaking ito, ang lalaking pinangakuan siyang hihintayin. Ang lalaking iniligtas niya mula sa kasalanang dapat ay ito ang nagbabayad. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang bigat ng mumurahing bag na bitbit niya ay tila naglalaman ng 6 na taon ng kanyang nasayang na buhay. At sa kanya sila nakita. 2 bata ang sumilip mula sa likod ng babae. Ang puso ni Maris ay tila piniga hanggang sa mawalan ng hangin. Isang anino ng pagkilala ang gumuhit sa mga mata ng panganay niyang si Aki. 12 taong gulang na ito. Ang kanyang maliit na prinsipe noon, ngayon ay isang binatang hindi niya kilala. Pero si Luna, ang bunso niya, nagtago sa likod ng bestida ng babaeng iyon. Ang mga mata nitong bilog at puno ng takot ay nakatitig sa kanya, na parang isang halimaw ang nakikita. Humakbang si Maris, isang maliit na hakbang na puno ng pag-asa at sakit. Aki, Luna, anak, si mama ito. Pero ang lumabas sa bibig ni Luna, ang tuluyang pumatay sa kaluluwa ni Maris. Mami, bulong ng bata habang mas lalong humihigpit ang kapit sa babae. Sino po siya? Ang salitang mami ay hindi para sa kanya. Narinig mo? Sabi ng babae. Isang ngangiting tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Siya si Sandra. Ako ang mami nila. Noon na nagsimulang bumagsak ang mga luha ni Maris, hindi dahil sa galit, hindi dahil sa hinanakit, kundi dahil sa pagkawasak. Itinulak siya ni Leo palabas. Walang lakas, walang salita. Isang marahang tulak lang ng isang duwag. Isinara nito ang pinto sa mismong mukha niya. Narinig niya ang malakas na pag-click ng lock. Nakatayo si Maris sa labas ng sarili niyang bakuran. Ang pintura ng gate ay bago. Ang mga halaman ay mas lalong yumabong. Ang lahat ay pamilyar, pero ang lahat ay banyaga. Narinig niya ang tawa mula sa loob. Isang masayang pamilya, at siya nasa labas. Isang estranghero. Hindi alam ni Maris kung gaano siya katagal na nakatayo roon. Ang init ng araw ay dahan-dahang napalitan ng lamig ng hapon, pero hindi niya ito naramdaman. Manhid ang kanyang balat. Manhid ang kanyang puso. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng bawat paghinga. Nagsimula siyang maglakad. Walang direksyon.
Dinala siya ng kanyang mga paa palayo sa bahay na yon, isang lugar na puno ng mga multo ng masasayang alaala. Dinaanan niya ang dating paborito nilang bilihan ng sorbetes, ang maliit na kapilya kung saan sila ikinasal, ang parke kung saan unang natutong magbisikleta si Aki. Bawat sulok ay isang paalala, bawat paalala ay isang saksak. Nang hindi na niya kaya, napaupo siya sa isang bangketa sa tabi ng kalsada. Yumuko siya, isinubsoob ang muka sa kanyang mga palad. Walang luhang lumalabas, para siyang isang balon na natuyo. Doon, sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. "Maris, ikaw ba yan, Hija?" Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Nakatayo sa harap niya ang isang babaeng may edad na, nakasuot ng apron na may bahid pa ng mantika. Ang mga mata nito ay puno ng gulat at awa. Si Aling Nita, ang may-ari ng maliit na karinderya sa kanto ng kanilang kalye noon. Ang lagi niyang pinagkakautangan ng ulam kapag gipit sila ni Leo. Hindi nakapagsalita si Maris. Tumango lang siya, at ang simpleng paggalaw na yon ay nagpabagsak sa pader na kanyang itinatayo. Ang mga luhang kanina pa ayaw lumabas ay biglang bumuhos na parang sirang gripo. Walang tanong-tanong na lumapit si Aling Nita. Hinawakan siya nito sa braso at marahang itinayo. "Halika," mahinang sabi nito. "Tumayo ka riyan. Halika muna sa akin." Dinala siya ni Aling Nita sa likod ng karinderya sa isang maliit na kwarto na nagsisilbing tirahan nito. Simple lang ang lugar. Isang papag, isang maliit na mesa at isang lumang aparador. Pero sa mga sandaling iyon, para kay Maris, ito ay isang palasyo, isang kanlungan. Pinaupo siya nito sa isang silyang plastik. Umalis ito sandali at bumalik na may dalang isang mangkok ng mainit na arroz caldo. Inilapag nito iyon sa mesa sa harap niya. "Kainin mo to," sabi ni Aling Nita. "Mainit pa." Tinitigan lang ni Maris ang mangkok. Ang amoy ng luya at bawang ay tila gumising sa isang parte ng kanyang pagkatao na matagal nang natutulog. 6 na taon? Bulong ni Aling Nita. Umupo ito sa tapat niya. Ang boses nito ay puno ng pait. 6 na taon kitang hindi nakita. Ang sabi nila, sumama ka raw sa ibang lalaki. Iniwan mo ang mga anak mo. Umiling si Maris. Patuloy pa rin sa pag-iyak. Alam kong hindi totoo. Mabilis na sabi ni Aling Nita. Nakita ko. Nakita ko ang lahat, Maris. Nakita ko kung paanong unti-unting pumasok ang babaeng yon sa buhay ni Leo. Nakita ko kung paano nila unti-unting binura ka sa bahay na yon. Walang nakinig sa akin. Hinawakan ni Maris ang kutsara. Nanginginig ang kanyang kamay habang sumusubo ng mainit na lugaw. Ang init nito ay dahan-dahang gumapang sa kanyang nanlalamig na sikmura, sa kanyang nanlalamig na puso. At kasabay ng init na yon, isang patak ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Dumapo sa lugaw. Hindi yun luha ng sakit. Iyon ay luha ng pasasalamat. Dahil sa gitna ng kadiliman, may isang taong naniwala. May isang taong nakakita. May isang taong nagbigay sa kanya ng mainit na kanlungan at isang mangkok ng pag-asa. Inubos niya ang arroz caldo. Pagkatapos, sa unang pagkakataon, mula nang lumabas siya ng kulungan, ikinuwento niya ang lahat. Ang pag-ako sa kasalanan, ang mga pangako, ang pagbabalik, ang masakit na katotohanan. Nakinig lang si Aling Nita. Nang matapos si Maris, tumayo ito at hinaplos ang kanyang likod. "Magpahinga ka muna dito ngayong gabi," sabi nito. "Huwag kang mag-alala. Walang makakaalam na nandito ka. Bukas natin iisipin ang susunod na gagawin." Tumingin si Maris sa matanda. Ang mga mata ay namamaga, ngunit may bagong kislap. Wala na po akong babalikan." "Meron," mariing sabi ni Aling Nita. "May babalikan ka. Ang mga anak mo. At ipaglalaban mo sila." Tumigil ito sa may pinto. Lumingon pabalik kay Maris. "May alam akong pwedeng tumulong sa'yo.
Pero kailangan mong maging matatag. Handa ka na ba talaga? Kinabukasan, sinamahan ni Aling Nita si Maris sa isang lugar na hindi niya aakalaing mapupuntahan. Isang maliit at masikip na opisina sa ikalawang palapag ng isang lumang gusali sa bayan. Sa pinto, may nakasulat sa isang piraso ng karton, Public Assistance and Legal Aid Office. Ang amoy sa loob ay pinaghalong alikabok, lumang papel at murang kape. Sa likod ng isang mesang puno ng nagtambakang mga folder, isang lalaki ang seryosong nakatutok sa kanyang binabasa. Mukha itong wala pang 30 anyos, payat, nakasalamin, at ang suot na puting polo ay medyo lukot na. Attorney Rafael, tawag ni Aling Nita. Nag-angat ng tingin ang lalaki. Ang mga mata niya sa likod ng salamin ay matalas. Tila sinusuri sila. Opo, maupo po kayo. Nanginginig ang mga tuhod ni Maris habang umuupo. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal na muling humaharap sa paglilitis. Attorney, ito po si Maris. Panimula ni Aling Nita. Kailangan niya po ng tulong ninyo. Kinuha ni Attorney Rafael ang isang malinis na papel at ballpen. Ano po ang problema, Mrs. Maris po? Halos pabulong na sagot niya. At sa pangalawang pagkakataon, sa loob ng 24 na oras, isinalaysay niyang muli ang kanyang kwento. Sa pagkakataong ito, iba ang pakiramdam. Ang bawat salita ay tila isang ebidensyang inilalatag niya sa korte. Ang pag-aako sa kasalanan, ang 6 na taon sa loob, ang pagbabalik, ang pagtataboy sa kanya, ang mga anak niyang hindi na siya kilala. Habang nagsasalita si Maris, wala siyang nakitang emosyon sa mukha ni Attorney Rafael. Tumango-tango lang ito, nagsusulat paminsan-minsan sa kanyang papel. Malamig, professional. Nang matapos si Maris, ibinaba ng abogado ang kanyang ballpen. Sumandal ito sa kanyang upuan at tinitigan siya. May pruweba ka ba sa sinasabi mong kasunduan ninyo ng asawa mo, Maris? Maris, tanong nito. Kahit anong text message, sulat o testigo na magpapatunay na inako mo lang ang kasalanan niya. Napayuko si Maris. Wala po. Salita lang po niya. Tiwala. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Attorney Rafael. That's a problem. Sa mata ng batas, isa kang ex-convict na may kasong malversation. Inabandona mo ang pamilya mo for 6 years. Ang asawa mo, si Leo, ay nag-alaga sa mga anak ninyo. At itong si Sandra, ang bago niyang partner, ang tumayong ina sa kanila. Bawat salita ng abogado ay parang batong ipinupukol sa kanya. Masakit, pero totoo. Mahirap ang laban na to, Maris, pagpapatuloy nito. Napakadali para sa kanila. Nasiraan ka sa korte. Sasabihin na hindi nilang bumalik ka lang para sa pera. Na masama kang impluensya sa mga bata. They have 6 years worth of a happy family image. Ikaw anong meron ka? Nagsimulang mamasa ang mga mata ni Maris. Tama ang abogado. Anong meron siya? Wala. Isa siyang talunan. Akmang tatayo na si Aling Nita para magsalita nang biglang may naalala si Maris, isang maliit na kislap ng pag-asa. May mga sulat po pala ako, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Mga sulat niya sa akin noong nasa kulungan ako. Naitago ko po lahat. Tumingin sa kanya si Attorney Rafael. Sa unang pagkakataon, nakita ni Maris ang pagbabago sa ekspresyon nito. Anong sinasabi sa mga sulat? Mga pangako po, sagot ni Maris. Na konting tiis na lang. Nababawi siya sa akin at sa mga bata. Na mahal niya ako at hihintayin niya ako. Na utang niya sa akin ang buhay niya. Hindi kumibo ang abogado. Inabot nito ang kamay. Nasaan ang mga sulat? Nagmamadaling binuksan ni Maris ang kanyang bag. Mula sa ilalim ng iilang pirasong damit, inilabas niya ang isang plastic envelope na luma. Sa loob, maingat na nakatupi ang mga papel na naninilaw na.
Inilapag niya ang mga iyon sa mesa. Isa-isang binuklat ni Rafael ang mga sulat. Binasa niya ang bawat linya. Habang nagbabasa siya, ang kaninang malamig na ekspresyon sa kanyang mukha ay dahan-dahang napalitan. Nakita ni Maris ang pagkunot ng kanyang noo, ang pagtiim ng kanyang bagang. Nang matapos siya, maingat niyang isinalansan ang mga sulat at ibinalik sa sobre. Tumingin siyang muli kay Maris, pero ngayon, iba na ang titig niya. Hindi na ito titig ng isang abogadong tumitingin sa isang kaso. Ito ay titig ng isang taong nakakita ng matinding inhustisya. "Tinatanggap ko ang kaso mo," sabi niya. Ang boses ay matatag at puno ng desisyon. Pero tulad ng sabi ko, mahirap to. Ang unang hakbang. Kailangan nating ipaalam sa kanila na lalaban ka. Magpapadala ako ng sulat. Mula ngayon, magsisimula na ang gera. Ang sulat mula kay Attorney Rafael ay hindi isang deklarasyon ng gera. Isa lang itong formal na abiso, humihiling ng isang maayos na pag-uusap para sa visitation rights ni Maris sa kanyang mga anak. Isang maliit na hakbang, isang sinag ng pag-asa. Dala ang kapirasong pag-asang yon, naglakas loob si Maris na puntahan ang eskwelahan ng mga bata kinabukasan. Hindi para kausapin sila, hindi para guluhin sila. Gusto niya lang silang masilayan, kahit mula sa malayo. Gusto niyang makita kung suot ba ni Aki ang paborito nitong asul na sapatos o kung nakatali pa rin ba ang buhok ni Luna gaya ng dati. Mula sa kabilang kalsada, sa likod ng isang malaking puno ng akasya, naghintay siya. Nang tumunog ang bell para sa uwian, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Lumabas ang mga bata mula sa gate ng eskwelahan at nandoon sila. Si Aki, mas matangkad kaysa sa huling alaala niya. Si Luna, ang kanyang munting prinsesa, ay may hawak na laruan. Magkahawak kamay sila. Isang wasang ngiti ang gumuhit sa labi ni Maris, ngunit ang ngiting iyon ay agad na naglaho. Isang babae ang sumalubong sa kanila. Nakasuot ito ng magandang puting bestida at ang buhok nito ay alon-alon na nakalugay. Si Sandra. "Mommy!" Masayang sigaw ni Luna. Tumakbo ito at yumakap sa binti ni Sandra. Para kay Maris ang eksena ay isang pelikulang slow motion. Si Sandra, lumuhod para magpantay sila ni Luna. Inayos ang buhok nito at hinalikan ito sa noo. Si Aki, ngumiti at nagmano. Isang perpektong larawan ng isang masayang pamilya. Isang larawan kung saan siya dapat ang nasa gitna. Nang tumayo si Sandra, ang mga mata nito ay dumiretso sa kinaroroonan ni Maris sa likod ng puno. Tila alam na alam nito na nandoon siya. May ibinulong si Sandra sa mga bata. Saka ito nagsimulang maglakad papunta sa direksyon ni Maris. Ang mga bata ay sumunod. Si Aki ay may pag-aalinlangan sa mukha, habang si Luna ay walang kamalay-malay. Nanigas si Maris sa kanyang kinatatayuan. Gusto niyang tumakbo, pero ang kanyang mga paa ay tila bumaon sa lupa. Huminto si Sandra ilang talampakan mula sa kanya. Ang nangiti nito ay matamis, pero ang mga mata nito ay nang-uuyam. "Nandito ka pala," sabi ni Sandra sa boses na sapat lang para marinig nilang dalawa. "Hinahanap mo sila?" Hindi sumagot si Maris. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Aki at Luna na nagtatago sa likod ni Sandra. "Look, mga anak," sabi ni Sandra. Ang boses ay biglang naging malambing. "Bisita, say hi." Walang nagsalita. Si Luna ay mas lalong sumiksik sa likod ni Sandra, pero si Aki ay nakatitig sa kanya. At sa isang sandali, nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Maris ang lahat sa mga matang yon. Pagkalito, alaala, tanong, at takot. Isang iglap lang yon bago muling nag-iwas ng tingin ng bata. Pero para kay Maris, ang isang iglap na yon ay isang buong buhay. Nakita niya ang kanyang anak. Nakita niya ang kanyang Aki. "Huwag mo na silang guluhin, Maris," bulong ni Sandra. Ang tamis sa boses nito ay napalitan ng lason. "Natatakot sila sa'yo.
Hindi ka na nila kailangan. Ako na ang nanay nila. Tumalikod si Sandra, hinawakan ang mga kamay ng mga bata at nagsimulang maglakad palayo. Naiwan si Maris, nakatayo, mag-isa. Naramdaman niya ang pag-agos ng luha sa kanyang pisngi, pero hindi niya ito pinunasan. Pinanood niya ang likod ng kanyang mga anak habang papalayo ang mga ito. Bawat hakbang nila ay tila 1 milya ang layo mula sa kanya. Bago sila tuluyang lumiko sa kanto, lumingon si Aki, isang mabilis na sulyap lang, puno ng mga emosyon na hindi kayang isatinig. At pagkatapos, nawala na sila. Hinarap ni Sandra ang katotohanan kay Maris, ang katotohanang mas masakit pa sa rehas na bakal, ang katotohanang ang pinakamalaki niyang kalaban ay hindi ang batas, kundi ang 6 na taon na ninakaw sa kanya. Ngumiti si Sandra ng may panunuya bago tuluyang tumalikod. Isang nangiting nagsasabing, "Panalo na ako. Talo ka na. Build yourself first." Ang mga salitang yon ni Attorney Rafael ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Maris habang pinagmamasdan niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng maliit na kwarto ni Aling Nita. Ang babae sa salamin ay payat, maputla, at ang mga mata ay may bakas ng kalungkutan na hindi kayang itago. Sino ang maniniwala sa kanya? Paano siya lalaban kung wala man lang siyang sariling lakas na pinanghahawakan? "Hindi ka pwedeng habambuhay na lang dito, Maris," sabi ni Aling Nita isang umaga, habang naghahanda ito ng mga lulutuin para sa karinderya. Hindi ito galit pero ang boses nito ay may bigat. "Kailangan mong tumayo sa sarili mong mga paa. Para sa'yo. Para sa mga anak mo." Tama si Aling Nita. Ang awa sa sarili ay hindi magbabalik sa kanyang mga anak. Ang pag-iyak ay hindi magpapanalo sa korte. "Gusto ko pong magtrabaho, Aling Nita," sabi ni Maris. Ang boses ay mahina, pero buo. "Kahit ano po. Maglalaba, maglilinis, kahit ano po." Tinitigan siya ni Aling Nita. Isang matagal na titig. Pagkatapos ay tumango ito. "Hindi mo kailangang maglaba para sa iba. Dito ka na lang sa akin. Tulungan mo ako sa karinderya. Maliit lang ang kaya kong ipasahod, pero may pagkain ka at may bubong sa ulo mo." Isang alok na hindi kayang tanggihan ni Maris. Ito ay higit pa sa trabaho. Ito ay isang pagkakataon. Isang paraan para maging malapit sa eskwelahan. Isang paraan para makita sila. Kinabukasan, nagsimula si Maris. Nagsuot siya ng isang lumang bestida, tinalian ng buhok, at isinuot ang apron. Ang kanyang unang gawain, maghiwa ng sangkaterbang sibuyas at bawang. Sa simula, ang mga luha niya ay dahil sa sibuyas, pero habang tumatagal, ang bawat hiwa, bawat paggisa, bawat paghugas ng pinggan ay naging isang uri ng therapy. Sa bawat kilos, nararamdaman niyang bumabalik ang kanyang lakas. Sa bawat patak ng pawis, nababawasan ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi na siya si Maris, ang ex-convict. Hindi na siya si Maris, ang asawang ipinagkanulo. Dito, sa loob ng maliit at maingay na karinderya, siya si Maris, isang manggagawa, isang ina na lumalaban. Ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang araw ay ang 12:00 ng tanghali at 4:00 ng hapon. Oras ng pasukan at uwian. Mula sa bintana ng karinderya, nakikita niya ang mga batang naglalakad. At palagi, hinahanap ng kanyang mga mata ang 2 figura na pinakamamahal niya. Isang hapon, pagkatapos ng unang linggo niya sa trabaho, ibinigay ni Aling Nita ang kanyang sahod. Isang maliit na sobreng papel. Binuksan ito ni Maris. Ang laman ay ilang pirasong lukot na pera. Ito ang unang perang hinawakan niya sa loob ng 6 na taon na galing sa sarili niyang pawis. Hindi niya alam ang gagawin dito. Napakaliit na halaga. Pero para sa kanya, ito ay isang kayamanan. Dumaan siya sa isang maliit na tindahan. Bumili siya ng 2 bagay. Isang pulang lollipop na hugis puso at isang asul na lollipop na hugis bituin.
Ang paborito ni Luna at ni Aki. Maingat niyang ibinalot ang mga ito sa panyo at itinago sa bulsa ng kanyang apron. Hindi niya alam kung kailan o kung paano niya ito maibibigay. Pero ang pagkakaroon ng mga yon sa kanyang bulsa ay isang pangako. Isang paalala kung para saan at para kanino ang lahat ng kanyang paghihirap. Isang maalikabok na hapon, habang abala siya sa pagpupunas ng mga mesa, isang anino ang tumigil sa harap ng tindahan. Pabili po ng tubig. Napatigil si Maris. Ang boses na yon. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Nakatayo sa harap niya si Aki, mag-isa, pawisan. Humigpit ang kapit ni Maris sa basahan. Biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Suot niya ang isang face mask na bigay ni Aling Nita para hindi siya masyadong makilala at pag-usapan. Kumuha siya ng isang bote ng malamig na tubig mula sa cooler at inilapag sa counter. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Inabot ni Aki ang bayad. Nagtama ang kanilang mga kamay sa isang saglit. Naramdaman ni Maris ang init ng palad ng kanyang anak. Tinitigan siya ni Aki. May pagtataka sa mga mata nito. Tila may kung anong pamilyar sa mga mata ng babaeng nasa likod ng maskara. Hindi makapagsalita si Maris. Takot siyang kung bubuksan niya ang kanyang bibig, ang lalabas ay isang hikbi at ang pangalan ng kanyang anak. Kinuha ni Aki ang bote ng tubig. Ang mga mata ay hindi pa rin inaalis sa kanya. "Salamat po," sabi ng bata. Saka ito tumalikod at nagsimulang maglakad palayo. Naiwan si Maris, nakatitig sa likod ng kanyang anak. Ang puso niya ay sabay na dinudurog at lumulundag sa tuwa. Hindi siya nakilala, pero nakita niya ito, nakausap niya ito, nahawakan niya ang kamay nito. Sa ngayon, sapat na yon. Ang pagtatagpo na yon ay nag-iwan ng marka hindi lang kay Maris, kundi pati na rin kay Aki. Habang pauwi, hindi maalis sa isipan ng bata ang babae sa karinderya. Hindi niya nakita ang buong mukha nito dahil sa maskara, pero ang mga mata. May kung anong pamilyar sa mga matang iyon. Malungkot, pero puno ng pagmamahal at ang paraan ng pagtitig nito sa kanya, tila ba kilalang kilala siya. Pagdating sa bahay, nadatnan niya si Sandra na abala sa pakikipag-usap sa telepono, tumatawa ng malakas. Si Luna ay naglalaro sa sala. Ang bahay ay maganda, malinis at puno ng mga bagong gamit. Pero para kay Aki, may kulang. Palaging may kulang. Gabi na. Habang tinutulungan siya ni Sandra sa kanyang homework, hindi na napigilan ni Aki ang sarili. "Mami Sandra," mahina niyang tanong, "may mga picture po ba tayo noong baby pa ako?" Napatigil si Sandra sa pagsusulat. Tumingin ito sa kanya. Ang nangiti ay medyo pilit. "Oo naman anak, nasa album. Bakit mo natanong?" "Wala po," sagot ni Aki. Yumuko siya at kunwari nagbasa. "Gusto ko lang po makita." "Sige, bukas hahanapin natin," sabi ni Sandra at ipinagpatuloy ang pagtulong sa kanya. Pero may kung anong nagbago sa hangin. Naging mas mabigat. Kinagabihan, hindi makatulog si Aki. Bumangon siya at pumunta sa lumang aparador sa bodega. Alam niyang doon nakatago ang mga gamit na hindi na ginagamit. Naalala niya, may isang kahon doon na may label na keepsakes. Binuksan niya ang kahon. Sa ilalim ng mga lumang damit at laruan, nakita niya ang isang maliit na photo album. Ang mga pahina ay naninilaw na. Binuklat niya ito. May mga litrato niya noong sanggol pa siya. Mga litrato ni Luna. Mga litrato ng papa niya. At sa tabi nila, palaging may isang babae. Isang babaeng may mahabang buhok at ngiting abot langit. Ang babae sa mga panaginip niya, ang babae na paminsan-minsan ay naaalala niyang kumakanta para sa kanya. Kinuha niya ang isang litrato, ang paborito niya. Nakakandong siya sa babae habang pareho silang tumatawa. Sa likod ng litrato, may nakasulat, "Aki's second birthday with Mama." Mama, hindi Mami. Dinala niya ang litrato sa kanyang kwarto at itinago sa ilalim ng unan.
Kinabukasan, habang nag-aayos si Sandra ng gamit sa kwarto ni Aki, nakita nito ang litrato. Kinuha niya ito. Ang mukha niya ay nagdilim. Pag-uwi ni Aki galing eskwela, sinalubong siya ni Sandra. Hindi ito nakangiti. Hawak nito ang litrato. "Saan mo to nakuha, Aki?" tanong ni Sandra. Ang boses ay malamig. Sa bodega po." Nauutal na sagot ng bata. "Bakit mo to kinuha?" Hindi nakasagot si Aki. Sa isang iglap, pinunit ni Sandra ang litrato. Sa gitna, sa 4 na piraso, hanggang sa maging maliliit na konfeti. "Anong ginawa niyo po?" bulong ni Aki. Ang mga mata niya ay nanlalaki sa gulat. "Basura to, Aki," sabi ni Sandra. Ang boses ay matigas. "Ang babaeng yan, iniwan niya tayo. Hindi niya tayo mahal. Ako ang nanay mo. Naintindihan mo?" Tumalikod si Sandra at iniwan si Aki na nakatayo roon, nakatingin sa mga pinilas na piraso ng kanyang alaala. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Nang gabing iyon, matapos siguraduhing tulog na ang lahat, maingat na pinulot ni Aki ang bawat piraso ng litrato. Dinala niya ang mga iyon sa kanyang mesa. Kumuha siya ng tape at sinubukang buuin muli ang nawasak na nakaraan. Hindi na ito perpekto. May mga lamat na. Pero sa kabila ng mga punit ang nangiti ng babae, ang nangiti ng kanyang mama, ay buo pa rin. Itinago niya ang binubuong litrato sa loob ng kanyang paboritong libro. Ang hindi alam ni Sandra, sa pagpunit niya ng litrato, hindi niya binura ang alaala. Bagkus, sinindihan niya ang isang mitya. Isang tanong na ngayon ay lumalaki sa isipan ni Aki. Kung masama ang babae sa litrato, bakit sa tuwing tinitingnan niya ito, ang tanging nararamdaman niya ay kapayapaan, linggo ng umaga, araw ng pamilya. Dumating si Lourdes, ang ina ni Leo, para sa kanilang lingguhang pananghalian. Gaya ng dati, dala niya ang paboritong ube halaya ni Aki at puto para kay Luna. Ngunit sa pagpasok pa lang niya sa bahay, may naramdaman siyang kakaiba. Ang dating masayang sigla ay napalitan ng isang tensyon na hindi niya mawari. Nakita niya si Aki na tahimik na nakaupo sa sofa, nagbabasa ng libro, ni hindi man lang siya nito binati. Si Luna naman ay abala sa kanyang mga manika. Si Leo ay nasa kusina, umiinom ng kape, nakatingin sa malayo. At si Sandra, kahit nakangiti, ay hindi maikubli ang inis sa kanyang mga mata. "Anong problema?" tanong ni Lourdes habang inilalapag ang mga dala niya sa mesa. "Bakit parang dinaanan ng anghel ang bahay na to?" "Wala po, Nay," mabilis na sagot ni Sandra. Hinalikan ito sa pisngi. Pagod lang siguro ang mga bata. Pero alam ni Lourdes na hindi iyon totoo. Bilang ina at lola, meron siyang pakiramdam na hindi kailanman nagkakamali. Habang kumakain sila, napansin niyang hindi ginagalaw ni Aki ang ube. At nang subuan siya ni Sandra, marahan itong umiling. "Ayoko po," mahinang sabi ng bata. "Aki, don't be rude," saway ni Sandra. Medyo tumaas ang boses. "Your Lola Lourdes made that for you." "Busog po ako." Tumayo ang bata at bumalik sa pagbabasa sa sala. Naiwan ang isang nakakabinging katahimikan sa hapagkainan. Nakita ni Lourdes ang galit na rumehistro sa mukha ni Sandra bago ito muling ngumiti. Nakita niya ang pagkabalisa sa mukha ng sarili niyang anak na si Leo na walang ginawa kundi ang yumuko. 6 na taon. 6 na taon niyang sinubukan na mahalin si Sandra para sa kanyang anak at mga apo. 6 na taon niyang isinara ang kanyang bibig, isiniksik sa isang sulok ng kanyang isipan ang alaala ng manugang na nagdusa para sa kanila. Dahil sa hiya. Sa kahihiya na idinulot ng pagkakakulong ni Maris sa pangalan ng kanilang pamilya. Mas madaling maniwala sa kasinungalingan na inihain ni Leo at Sandra na si Maris ay masama, na iniwan sila. Pero ngayon, habang tinitingnan niya ang apo niyang malungkot at ang anak niyang duwag, nagsimulang gumuho ang pader na itinayo niya sa kanyang puso. Nang magkaroon ng pagkakataon, sinundan niya si Leo sa hardin.
Anong ginawa ninyo kay Aki? Tanong ni niya. Walang paligoy-ligoy. Bumuntong hininga si Leo. Nag-away lang po sila ni Sandra. Nay, tungkol sa isang lumang litrato. Anong litrato? Litrato ni Maris. Natahimik si Lourdes. Leo anak, masaya ka ba talaga? Hindi nakatingin si Leo sa ina. Masaya naman po, Nay. Tahimik ang buhay. Tahimik o manhid? Mariing tanong ni Lourdes. 6 na taon, Leo. 6 na taon ang ibinigay ng asawa mo para sa'yo. At ito ang isinukli mo? Nay, tapos na po yon. Hindi pa. Giit ni Lourdes. Hanggat hindi mo inaayos ang gulong ginawa mo, hindi ito matatapos. Naaawa ako sa'yo, Leo. Pero mas naaawa ako sa mga apo ko. Lumalaki silang kasama ang isang ahas sa loob ng bahay ninyo. Pumasok si Lourdes sa loob ng bahay. Ang puso ay mabigat. Nakita niyang sinusubukang pilitin ni Sandra si Aki na ibigay ang librong binabasa nito. Akin na yan, Aki. I said give it to me. Ayoko po. Akin to. Pumunta si Lourdes sa kwarto ni Aki. Kunwari may hinahanap. Nang lumabas si Sandra para kumuha ng memuha ng maiinom, pumasok siya. Nakita niya ang libro sa ibabaw ng kama. Binuklat niya ito. At doon, sa gitna ng libro, nakikita niya ang isang pira-pirasong litrato na pinagtagpi-tagpi ng tape. Ang litrato ni Maris at ng isang batang Aki, parehong nakangiti. May kung anong kumirot sa puso ni Lourdes. Maingat niyang isinara ang libro. Naghahanap siya sa loob ng drawer ng bata. Nakakita siya ng isang maliit na bote ng glue. Hindi siya nagsalita. Tahimik niyang inilapag ang bote ng glue sa tabi ng libro. Pagkatapos ay lumabas siya ng kwarto. Pagbalik niya sa sala, nasalubong niya si Sandra. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa pagkakataong ito, hindi na nag-iwas ng tingin si Lourdes. Ang mga mata niya ay puno ng isang bagay na ngayon lang nakita ni Sandra mula sa matanda. Paghamon. May problema po ba tayo, Nay? Tanong ni Sandra. Ang nangiti ay naroon pa rin, pero ang mga mata ay nanlilisik. Wala. Simpleng sagot ni Lourdes. Tinitigan ito mula ulo hanggang paa. Iniisip ko lang kung hanggang kailan ang saya mo. Ang pagbabago sa pakikitungo ni Lourdes ay isang babala para kay Sandra. Naramdaman niyang ang kahariang kanyang itinayo sa loob ng 6 na taon ay nagsisimula nang magkaroon ng lamat. Ang pagbabalik ni Maris, ang pagre-rebelde ni Aki. At ngayon, ang biyena niyang dati kakampi, ngayoy kalaban na. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang tiyakin na bago pa man makahanap ng lakas si Maris, durog na ito sa mata ng lahat. At alam ni Sandra ang pinakamabisang sandata sa isang maliit na komunidad, ang tsismis. Sinimulan niya ito sa palengke. Habang namimili ng gulay, aksidente niyang nakausap si Aling Puring, ang pinakamalakas magkalat ng balita sa buong barangay. Ay kumare, sabi ni Sandra. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Nagbalik na kasi ang dati ni Leo. Ha? Si Maris? Ang sabi sumama sa Bombay? Sana nga ganun na lang, Mare. Pero hindi. Bigla siyang sumulpot. Nagwawala. Gustong kunin ang mga bata. Nananakit. Sabi ko naman, pwede niyang dalawin ang mga anak niya. Pero ayaw niya. Pera raw ang gusto niya. Kung hindi raw kami magbibigay, sisirain niya ang pamilya namin. Pinalaki ni Sandra ang kanyang mga mata na para bang naiiyak. Natatakot ako para sa mga anak ko. Mare, lalo na't nalaman kong galing pala siya sa kulungan. Nag-drugs daw yata. Paano na lang ang mga bata? Ang mga salitang pera, nananakit, at drugs ay parang mga binhing ipinukol sa isang napakatabang lupa. Sa loob lang ng isang araw ang kwento ay kumalat na parang apoy sa tuyong damuhan. Bawat kapitbahay ay may sariling bersyon. Nagnakaw daw kaya nakulong.
bumalik para maghiganti. Nakita ko siya. Mukhang adik nga. Ang mga salitang yon ay nakarating kay Maris sa karinderya. Dumating si Aling Nita isang hapon. Ang mukha ay galit na galit. Mga walang hiya sila, sabi ni Aling Nita. Siniraan ka ng bruhang yon sa buong barangay. Sa simula, sinubukan ni Maris na huwag pansinin. Sanay na siyang hinuhusgahan. Pero isang araw, habang nagwawalis siya sa tapat ng karinderya, dumaan si Gengaro Reyes, isang dati niyang kaibigan. Dati, palagi silang nagbabatian. Pero ngayon, tiningnan lang siya nito mula ulo hanggang paa na may kasamang pandidiri, saka iniwas ang tingin at tumawid sa kabilang kalsada. Ang simpleng kilos na yon ay mas masakit pa sa sampal. Pakiramdam ni Maris ay muli siyang ibinabalik sa kulungan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga rehas ay hindi bakal, kundi mga mapanghusgang mata ng mga taong dati niyang itinuring na kaibigan at kapitbahay. Sinubukan ni Aling Nita na ipagtanggol siya. Hindi totoo yan. Kilala ko si Maris. Mabuti siyang tao. Pero sino ang maniniwala sa isang matandang nagtitinda ng lugaw laban sa isang maganda at mukhang mayamang biktima? Ang tsismis ay naging isang pader sa pagitan ni Maris at ng mundo. Isang pader na nagpahirap sa kanya na makahanap ng lakas. Gabi-gabi, umiiyak siya. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sakit ng pag-iisa. Nang malaman ni Attorney Rafael ang nangyari, tumawag ito sa kanya. "This is her strategy, Maris," sabi ng abogado sa telepono. "Character assassination. She's trying to provoke you. Gusto niyang gumawa ka ng isang bagay na magagamit niya laban sa'yo sa korte. Huwag kang bibigay sa kanya." "Pero paano po ako lalaban?" Umiiyak na tanong ni Maris. "Sa tamang paraan, sa tamang lugar," sagot ni Rafael. "For now, stay low. Huwag mo silang pansinin. Magtiwala ka sa proseso." Sinubukan ni Maris na maging matatag, ngunit isang hapon, ang lahat ng kanyang pagtitimpi ay nasubok. Isang lalaking nakamotorsiklo ang huminto sa tapat ng karinderya. May inabot itong isang brown envelope sa kanya. Para kay Geng Maris Aguilar. Nanginginig niyang binuksan ng sobre. Sa loob, isang formal na dokumento. Mula sa korte, galing kay Sandra, isang petisyon. Hinihiling nito sa korte na tuluyan ng alisin ang kanyang karapatan bilang ina, ang kanyang parental rights dahil sa pagiging pabaya, immoral at masamang impluensya sa kanyang mga anak. Nabitawan ni Maris ang papel. Ang mga salita ay lumabos sa harap ng kanyang mga mata. Ito na. Ang digmaan ay hindi na lang sa salita. Dinala na ni Sandra ang laban sa lugar kung saan alam niyang dehado si Maris, ang korte. Ang petisyon mula sa korte ay parang isang pinal na hatol. Sa loob ng ilang araw, si Maris ay tila isang naglalakad na anino. Ang apoy ng paglaban sa kanyang mga mata ay napalitan ng blangkong desperasyon. "Paano na to, attorney?" tanong niya kay Rafael sa telepono. Ang boses ay basag. "Mananalo siya. Ex-convict ako. Wala akong trabaho. Wala akong bahay. Anong sasabihin ko sa hukom?" "Maris, kumalma ka," sabi ni Rafael. Pero kahit sa boses nito ay may bahid ng pag-aalala. "We will fight this. Pero kailangan ko ng alas. Something concrete. Isang bagay na magpapatunay na hindi mo sila inabandona." Pero wala nga po. Pagkababa ng telepono, napaupo si Maris sa isang sulok ng kusina ni Aling Nita. Niyakap ang kanyang mga tuhod. Napakadilim ng lahat. Isang pader na hindi niya kayang akyatin. Isinara niya ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang balikan ang nakaraan. Naghahanap ng kahit anong liwanag. Naalala niya ang mga araw bago siya pumasok sa kulungan. Ang takot. Ang mga kasinungalingan. Ang mga yakap na may kasamang paalam. At sa gitna ng madilim na alaalang iyon, isang imahe ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Isang hapon, maulan,
Siya at ang 6 na taong gulang na si Aki ay nasa kanilang hardin. Mayroon silang isang maliit na baul na kahoy, isang lumang kahon ng biskwit na pininturahan nila na parang treasure chest. Dito natin ilalagay lahat ng treasures natin, Mama, sabi ng maliit na si Aki. Sige anak, sagot niya. At para walang makakakuha, ibaon natin. Naglaro sila ng pirata. Gumawa sila ng mapa. Inilibing nila ang baul sa ilalim ng puno ng mangga. Sa tabi ng isang batong may kakaibang hugis. Sa loob ng baul ay ang kanilang mga kayamanan. Ang unang drawing ni Aki ng kanilang pamilya, ang unang nalagas ng ngipin ni Luna na nakalagay sa maliit na bote, ang mga pinatuyong bulaklak mula sa kanilang hardin, at biglang napamulat ng mata si Maris, ang kanyang maliit na diary, isang manipis na notebook kung saan niya isinulat ang isang liham para sa kanyang mga anak. Isang liham na nagpapaliwanag sa paraang mauunawaan ng isang bata kung bakit kailangan niyang umalis sa isang mahabang biyahe para protektahan ang kanilang papa. Iyon na yon, ang kanyang alas. Ngunit paano niya ito makukuha? Paano niya makakausap si Aki? Agad siyang tumakbo kay Aling Nita. Aling Nita, kailangan ko po ng tulong niyo. Kailangan kong magpadala ng mensahe kay Aki. Paano? Baka lalong magalit ang Sandra na yon. Isang mensahe na kami lang po ang makakaintindi. Sabi ni Maris, ang mga mata ay muling nagkakaroon ng kislap. Kumuha siya ng isang piraso ng tissue paper mula sa dispenser ng karinderya. Gamit ang isang ballpen, iginuhit niya ang isang pamilyar na larawan, isang mapa. Ang mapa ng kanilang hardin, isang malaking puno ng mangga, isang batong may kakaibang hugis, at isang malaking pulang X sa tabi nito. Walang salita. Guhit lang ang mapa ng kanilang kayamanan. Aling Nita, may estudyante po bang kumakain dito na kaklase ni Aki? Kinabukasan sa tulong ni Aling Nita, ang maliit at nakatuping tissue paper ay naisuksok sa loob ng isang libro at naiabot kay Miguel, isang batang lalaki na kapitbahay at kaklase ni Aki. Pakibigay kay Aki, ha? Secret lang natin. Bilin ni Aling Nita sa bata. Sabay abot ng libreng palamig. Kinakabahan na naghintay si Maris buong hapon. Paano kung hindi itong matanggap ni Aki? Paano kung itapon lang niya ito? Paano kung ipinakita niya ito kay Sandra? Nang hapong yon, dumaan si Aki sa tapat ng karinderya kasama ang mga kaibigan. Hindi ito lumingon. Nagdire-diretso lang ito. Nagtatawanan. Napasubsob si Maris sa mesa. Huli na ba ang lahat? Ngunit ang hindi niya alam, nasa loob ng bulsa ni Aki ang nakatuping tissue paper. Hindi niya ito ipinakita kanino man. Buong araw niya itong iniisip. Ang mapa, ang puno ng mangga, ang batong kakaiba, ang X, isang laro. Ang laro nila ng kanyang mama. Gabi. Tahimik na ang buong bahay. Ang tanging ilaw ay mula sa buwan sa labas. Dahan-dahang bumangon si Aki mula sa kanyang kama. Naglakad siya ng walang ingay. Kinuha ang maliit na pala na ginagamit sa paghahalaman mula sa kusina. Lumingon siya sa kwarto kung saan natutulog si Sandra at ang kanyang papa. Tiniyak niyang mahimbing ang mga ito. Pagkatapos, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto sa likod bahay at lumabas sa madilim na hardin. Sinundan niya ang mapa sa kanyang isipan, ang malaking puno ng mangga, ang batong may kakaibang hugis. Huminto siya, tumingin sa lupa. Nagsimula siyang maghukay. Ang tunog ng pala na tumatama sa lupa ay ang tanging ingay sa tahimik na hardin. Bawat paghukay ni Aki ay may kasamang kaba at pananabik. Paano kung wala na ito roon? Paano kung imahinasyon niya lang ang lahat? Pagkatapos ng ilang minuto, narinig niya ang isang tunog. Hindi tunog ng lupa, kundi ng bakal. Clank. Mas binilisan niya ang paghuhukay at doon, sa ilalim ng lupa, nakita niya ito. Isang maliit na baul na gawa sa lata. Kalawangin na,
at puno ng lupa. Maingat niya itong iniahon. Ang lock nito ay sira na. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ang sumalubong sa kanya. Sa loob, nakita niya ang mga bagay na pamilyar mula sa kanyang mga panaginip. Ang kanyang drawing ng isang pamilyang may 3 tao, isang tatay, isang nanay, at isang batang lalaki na may hawak na bola. Ang bote na may lamang isang maliit na puting ngipin. At sa ilalim ng lahat, may isang manipis na notebook. Kinuha niya ito. Ang pabalat ay malambot na dahil sa halumigmig. Binuklat niya ito sa unang pahina. Nakasulat doon, sa sulat kamay, na kilalang kilala niya, kahit sa mga alaala na lang, para sa aking Aki at Luna. Nagsimula siyang magbasa. Kung binabasa niyo to, ibig sabihin, matagal na akong wala. Huwag kayong mag-alala, mga anak. Si Mama ay nasa isang mahabang biyahe lang. Kailangan kong gawin to para tulungan si Papa. May mga pagkakataon na kailangan nating magsakripisyo para sa mga taong mahal natin. At kayo ni Papa ang pinakamahalaga sa akin. Huwag ninyong kalimutan yan, ha? Mahal na mahal kayo ni Mama. Palagi. Habang binabasa ni Aki ang bawat salita, ang mga pira-pirasong alaala sa kanyang isipan ay nagsimulang magkabit-kabit. Ang pag-iyak ng kanyang mama habang yakap-yakap siya. Ang mga salita nitong, babalik ako, anak. Ang pangako. Ang babae sa karinderya. Ang mga mata nito. Ngayon naman naiintindihan na niya. Hindi sila iniwan. Nagpaalam siya. Ipinagtanggol niya ang kanilang papa. Niyakap ni Aki ang notebook. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi na siya nalilito. Hindi na siya nagdududa. Ang kanyang mama ay mabuti. Anong ginagawa mo riyan? Isang malamig na boses ang bumasag sa katahimikan. Napatayo si Aki sa gulat. Nakatayo sa may pinto si Sandra, nakapameywang. Ang muka ay galit na galit. Nakita nito ang baul, ang notebook sa kamay ni Aki. Akin na yan! Sigaw ni Sandra. Lumapit ito at sinubukang agawin ang notebook. Ayoko po. Sa akin to. Umiiyak na sigaw ni Aki. Mahigpit na niyakap ang notebook. Walang kwentang basura, mga kasinungalingan. Patuloy na sigaw ni Sandra na wala na ang kanyang pagiging kalmado. Ang tunay niyang kulay ay lumalabas na. Ako ang nanay mo. Ako. Pilit niyang hinihila ang notebook mula sa mahigpit na pagkakayakap ng bata. Nagpupumiglas si Aki, umiiyak, tinatawag ang pangalan ng kanyang mama. Ang ingay nila ay gumising kay Leo at Lourdes na natutulog sa guest room. Nagmamadali silang lumabas. Ang naabutan nila ay isang eksenang nakakagulat. Si Sandra, parang isang halimaw, ay pilit na inaagaw ang isang bagay mula sa umiiyak na si Aki. Sandra, tama na! Sigaw ni Leo, pero tila natigilan. Hindi alam ang gagawin. Pero si Lourdes, ang lola, ay hindi nag-atubili. Nakita niya ang takot sa mga mata ng kanyang apo. Nakita niya ang kabaliwan sa mukha ng babaeng sumira sa kanilang pamilya. Tigilan mo ang apo ko. Isang malakas na sigaw ang binitiwan ni Lourdes. Isang sigaw na puno ng galit at awtoridad na matagal nang nawala. Itinulak niya si Sandra palayo kay Aki at niyakap ang nanginginig na bata. Huwag na huwag mong sasaktan ang apo ko, Sandra, sabi ni Lourdes. Ang mga mata ay nag-aapoy. Tapos na ang pagpapanggap mo. Nakatayo si Sandra, gulat. Si Leo, walang kibo. At si Aki, nasa yakap ng kanyang lola, mahigpit na hawak ang katotohanan sa kanyang mga kamay. Ang sigaw ni Lourdes ay nagpabagsak ng isang nakabibinging katahimikan sa buong bahay. Si Sandra, sa unang pagkakataon, ay natigilan at walang masabi. Ang mukha niya ay namumutla, nahuli sa akto ng kanyang karahasan. Si Leo naman ay nakatayo lang na parang estatwa, gulong-gulo ang isip. Dinala ni Lourdes si Aki sa loob ng kwarto nito at ikinandado ang pinto. Niyakap niya ang apo na patuloy pa rin sa pag-iyak.
Shh! Tahan na, apo. Mahinang sabi niya habang hinahaplos ang likod ng bata. Nandito na si Lola. Hindi ka na niya sasaktan. Pinunasan ni Lourdes ang mga luha ni Aki at tiningnan ang notebook na hawak-hawak pa rin nito. Patingin ako, apo. Ibinigay sa kanya ni Aki ang diary. Binasa ni Lourdes ang bawat salita na isinulat ng kanyang manugang. Bawat pangungusap ay patunay ng isang pag-ibig na walang kapantay at isang sakripisyong hindi matatawaran. Ang bigat ng 6 na taong pagkakasala ay biglang gumaan sa dibdib ni Lourdes. Pinalitan ito ng matinding pagsisisi. Kinabukasan, bago pa man magising ang lahat, umalis si Lourdes. Hindi siya nagpaalam. Pumara siya ng tricycle at nagpahatid sa iisang lugar na alam niyang kailangan niyang puntahan. Naabutan niya si Maris na nag-aayos ng mga mesa sa karinderya. Nang makita siya ni Maris, ang una nitong reaksyon ay takot at gulat. Agad itong yumuko. Nag-iwas ng tingin. Hija. Iyon lang ang nasabi ni Lourdes. At pagkatapos, ang mga luhang matagal niyang kinimkim ay bumagsak. Lumapit siya kay Maris. Sa harap ni Aling Nita na nagtataka, hinawakan ni Lourdes ang magaspang na kamay ng kanyang manugang. Ang mga kamay na dati napakakinis. Ngayoy puno ng kalyo dahil sa pagtatrabaho. Patawarin mo ako, anak. Umiiyak na, sabi ni Lourdes. Patawarin mo ako sa 6 na taon ng aking pagkabulag. Sa 6 na taon na pinaniwalaan ko ang kasinungalingan para lang pagtakpan ng kahihiyan at ang kaduwagan ng anak ko. Hindi makapaniwala si Maris. Siya, ang biyena na nagtaboy sa kanya, ngayon ay humihingi ng tawad. Alam ko na ang lahat. Pagpapatuloy ni Lourdes, nabasa ko ang sinulat mo para sa mga bata. Si Aki, siya ang nakahanap. Matapang ang apo ko, Maris. Katulad mo. Ikinuwento ni Lourdes ang lahat ng nangyari kagabi. Ang paghahanap ni Aki sa baul. Ang pagwawala ni Sandra. Pagkatapos ay may kinuha si Lourdes mula sa kanyang bag. Isang lumang cellphone. Matagal ko nang gustong itapon to, sabi niya. Pero may kung anong pumipigil sa akin. Kinalikot niya ang cellphone. Pagkatapos ay ipinarinig niya kay Maris ang isang audio recording. Ang boses ni Sandra, malinaw at matinis. Ano ka ba, Leo, darling? Mas maganda nang si Maris ang makulong. Babae yan. Mas mababa ang sentensya. At habang wala siya, aalagaan ko kayo ng mga bata. Paglabas niya, sino pa ang babalikan niya? Isang asawang hindi na siya mahal at mga anak na hindi na siya kilala. Akin na kayo. Akin na ang lahat. Kasunod nito ang mahinang boses ni Leo, puno ng pag-aalinlangan. Hindi ko yata kaya, Sandra. At muli, ang matamis, ngunit makamandag na boses ni Sandra. Kayanin mo. Para sa atin to. Para sa future natin. Ang recording ay maikli lang, medyo mahina. Pero sapat na. Isang pag-uusap na hindi sinasadyang nare-record ni Lourdes, halos 6 na taon na ang nakalipas, noong minsang iniwan niya ang kanyang cellphone sa sala. Napatakip ng bibig si Maris. Ang sakit ng katotohanan ay tila isang sampal, ngunit kasabay nito ay isang pakiramdam ng paglaya. Hindi siya nababaliw. Hindi niya inimbento ang lahat. Ito ang patunay. Gagamitin natin to. Sabi ni Maris, ang mga luha ng sakit ay napalitan ng mga luha ng determinasyon. Agad nilang tinawagan si Attorney Rafael nang marinig ng abogado ang balita at nang maipasa sa kanya ang audio file, narinig ni Maris ang pagbabago sa tono nito. Ang dating maingat na optimismo ay napalitan ng matibay na kumpiyansa. Ito na, sabi ni Rafael sa kabilang linya. This is the final blow. Ang tinatawag nating smoking gun. Kailan po ang hearing, attorney? Tanong ni Maris, handa nang humarap sa korte. Forget the hearing, sagot ni Rafael. May mas maganda akong plano. Natahimik si Maris, naghihintay. Hindi sa korte ang laban na to. Pagpapatuloy ng abogado,
Ang boses ay puno ng isang estratehiyang nabubuo. Masyadong matagal, masyadong formal. Ang laban na to ay kailangang manalo sa harap ng mga taong pinakamahalaga sa'yo, sa harap ng pamilya nyo, at sa harap ng komunidad na humusga sa'yo. Ang plano ni Attorney Rafael ay simple, ngunit mapanganib. Gagamitin nila ang sariling entablado ni Sandra laban dito. Nakatakdang idaos ang ikapitong kaarawan ni Luna sa darating na Sabado. At gaya ng inaasahan, hindi ito pinalampas ni Sandra. Naghahanda ito ng isang malaking handaan. Nag-imbita ito ng mga kamag-anak, kaibigan, at mahahalagang tao sa kanilang barangay. Ito ang perpektong pagkakataon para muli niyang ipamukha sa lahat ang imahe ng kanyang perpekto at masayang pamilya. Isang huling pagpapakitang gilas bago ang nakatakdang hearing sa korte. Doon tayo aatake, sabi ni Rafael kina Maris at Lourdes sa isa nilang lihim na pagkikita. Kapag naroon ang lahat, kapag ang depensa niya ay pinakamababa, kapag ang lahat ng mata ay nakatutok sa kanya. Sa mga sumunod na araw, ang bahay ni Leo ay naging abala. Mga ilaw na kumukutikutap, mga lobo, at isang malaking banner na may nakasulat na Happy 7th Birthday, Princess Luna. Si Sandra ay parang isang general, nag-utos dito at doon. Tinitiyak na ang lahat ay magiging perpekto. Ang kanyang kumpiyansa ay bumalik na, lalo pat pagkatapos ng insidente sa hardin. Si Lourdes ay hindi na muling nagpakita at si Leo ay mas lalong naging sunod-sunuran sa takot. Para sa kanya, tapos na ang gulo. Panalo na siya. Sa kabilang dako, sa maliit na kwarto sa likod ng karinderya, isa ring paghahanda ang nagaganap. Ngunit ito ay tahimik at puno ng tensyon. Inihanda ni Rafael ang lahat ng dokumento. Ang mga sulat ni Leo, ang kopya ng petisyon ni Sandra, at ang transcript ng audio recording. Si Lourdes naman ay palihim na kinakausap si Aki sa telepono. Tinitiyak na ang bata ay alam ang gagawin. Aki Apo, hindi mo kailangang magsalita kung natatakot ka ha? Sabi ni Lourdes. Hindi po ako takot, Lola. Sagot ng bata sa kabilang linya. Para po ito kay Mama. Si Maris naman ay inihanda ang kanyang sarili. Hindi sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga sasabihin, kundi sa pagpapalakas ng kanyang kalooban. Bawat gabi, tinitingnan niya ang 2 lollipop na itinago niya sa kanyang aparador. Ang pula at ang asul. Ang mga iyon ang kanyang naging anting-anting. Sa bisperas ng kaarawan, binigyan siya ni Aling Nita ng isang paper bag. Ano po ito? Tanong ni Maris. Buksan mo. Nakangiting sabi ng matanda. Sa loob ng supot ay isang simpleng puting bestida. Hindi bago, pero malinis at plansadong-plansado. Nabili ko yan sa ukay-ukay, sabi ni Aling Nita. Para bukas. Hindi ka haharap sa kanila bilang isang biktima, Maris. Haharap ka sa kanila bilang si Maris, ang ina ni Aki at Luna. Niyakap ni Maris ang matanda. Ang puso niya ay puno ng pasasalamat. Dumating ang araw ng Sabado. Maaliwalas ang panahon. Perpekto para sa isang handaan. Sa bahay ni Leo, ang hardin ay puno ng mga bisita. Ang mga bata ay nagtatakbuhan. Malakas ang tugtog. Si Luna, sa kanyang munting prinsesang kasuotan, ay ang sentro ng atensyon. Si Sandra naman, sa kanyang mamahaling damit, ay abala sa pag-aasikaso sa mga bisita. Ang ngiti ay abot tainga. Samantala, sa isang tricycle na nakaparada sa kanto, 3 tao ang tahimik na nakaupo. Si Rafael, suot ang kanyang formal na barong. Si Lourdes, suot ang kanyang pinakamagandang saya. At si Maris, suot niya ang puting bestida. Ang buhok niya ay nakapusod ng maayos. Walang kolorete sa mukha, maliban sa determinasyon sa kanyang mga mata. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa maliit na salamin. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 6 na taon, hindi isang bilanggo o isang tagapagsilbi ang nakita niya. Nakita niya ang kanyang sarili. Narinig nila ang masayang kanta
ng happy birthday mula sa malayo. Oras na, mahinang sabi ni Rafael. Tumingin si Maris sa bahay kung saan nagmumula ang ingay at tawanan. Ang dibdib niya ay kumakabog ng napakabilis. Ito na, walang atrasan. Huminga siya ng malalim. Isang hiningang naglalaman ng 6 na taon ng sakit, pangungulila, at pag-asa. Handa na ako, sabi niya. Ang boses ay hindi nanginginig. Ang masayang tugtugin ay biglang naputol. Ang tawanan ng mga bisita ay unti-unting humina. Lahat ng mga mata ay napako sa gate ng hardin. Doon, nakatayo si Maris. Suot ang kanyang simpleng puting bestida. Naglakad siya papasok na tila ba pag-aari niya ang lugar. Sa likod niya ay si Lourdes. Ang kanyang ekspresyon ay matigas na parang bato. At si Attorney Rafael na may dalang isang itim na briefcase. Ang eksena ay parang isang pelikula na biglang huminto. Si Sandra na kasalukuyang nag-aabot ng isang piraso ng cake kay Luna ay natigilan. Ang nangiti sa kanyang labi ay nagyelo, napalitan ng gulat at pagkatapos ay ng purong galit. Anong ginagawa mo dito? Sigaw ni Sandra. Ang boses ay matinis at puno ng kamandag. Walang imbitasyon para sa'yo. Umalis ka. Guard! Pero walang guard na lumapit. Ang mga bisita ay nagbubulungan. Nagtataka kung sino ang babaeng ito na may lakas ng loob na guluhin ang selebrasyon. May karapatan siyang maparito. Kalmadong sabi ni Attorney Rafael, humakbang pasulong. Bilang ina ng batang may kaarawan, isang malakas na tawanan ang pinakawalan ni Sandra. Ina, ang isang ex-convict na nang iwan ng mga anak ay walang karapatang tawaging ina. Hindi na tinag si Maris. Hinayaan niyang magsalita si Sandra. Hinayaan niyang ilabas nito ang lahat ng lason. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Sandra. Nakatuon ito sa 2 tao lamang. Kay Leo, na nakatayo sa tabi ng barbecue grill, namumutla na parang papel, at kay Aki, na tahimik na nakaupo sa isang sulok, nagmamasid. Pasensya na po sa abala, sabi ni Maris. Ang boses niya ay hindi malakas, pero malinaw at buo. Umalingaw-ngaw ito sa biglang katahimikan ng hardin. Hindi po ako naparito para manggulo. Nandito po ako para itama ang isang pagkakamali. Tumingin siya sa mga bisita, sa mga kapitbahay na minsang humusga sa kanya. Marami po kayong narinig tungkol sa akin na ako ay masamang ina, na iniwan ko ang aking mga anak, na ako ay isang kriminal. Lahat yan totoo, sabat ni Sandra. Totoo, pag-amin ni Maris, na ikinagulat ng lahat. Totoong nanggaling ako sa kulungan, pero ang kwento sa likod nito, iyon po ang hindi ninyo alam. Binuksan ni Attorney Rafael ang kanyang briefcase at inilabas ang isang pamilyar na plastic envelope. 6 na taon na ang nakalipas. Pagpapatuloy ni Maris, ang kanyang tingin ay bumaling ngayon kay Leo. Ang asawa ko ay nasangkot sa isang kaso ng malversation. Isang pagkakamali na maaaring sumira sa kinabukasan niya at sa kinabukasan ng aming pamilya. Si Leo ay napayuko, hindi makatingin kaninuman. Dahil sa pagmamahal, sabi ni Maris, ang boses ay nagsimulang manginig. Ako ang umako ng kasalanan sa pag-aakalang paglabas ko, isang buong pamilya ang babalikan ko, isang pamilyang pinrotektahan ko. Inilabas ni Maris mula sa envelope ang mga sulat. Ang mga sulat na naninilaw at luma. Sa loob ng kulungan, ang mga sulat na ito ang naging buhay ko, sabi niya. Mga sulat na puno ng pangako, mga pangako ng paghihintay, mga pangako ng pagmamahal. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang ilan ay tumitingin kay Leo na may pagdududa. Humarap si Maris kay Leo, walang galit sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim, nakakapanghinang kalungkutan. 6 na taon, Leo? Tanong niya. Ang boses ay halos pabulong na.
Worth it ba? Hindi makasagot si Leo. Nanginginig ang kanyang mga labi. Noon na muling nagsalita si Sandra. Desperado. Huwag kayong maniwala sa kanya. Isa siyang sinungaling. Isa siyang ex-convict. Walang maniniwala sa'yo. Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod. Tila ang lahat ay naghihintay kung sino ang susunod na magsasalita. At mula sa likuran ni Maris, isang boses ang bumasag sa katahimikan. Isang boses na puno ng awtoridad at pagsisisi. Ang boses ni Lourdes. Ako. Lahat ay napalingon sa ina ni Leo. Dahan-dahan itong humakbang pasulong hanggang sa makatabi si Maris. Ako. Naniniwala ako sa kanya. Ako. Naniniwala ako sa kanya. Ang mga salita ni Lourdes ay umalingaw-ngaw sa hardin. Ang lahat ng mata ay napako sa kanya. Pagkatapos ay kay Sandra, na ngayon ay namumutla na sa gulat at galit. Nay, ano po bang sinasabi ninyo? Sigaw ni Sandra, tila hindi makapaniwala. Ang totoo, matigas na sagot ni Lourdes, hindi inalis ang tingin kay Sandra. Ang totoo na matagal kong ikinubli dahil sa kahihiyan at pagtatakip sa sarili kong anak. Pero tama na, hindi ko hahayaang saktan mo pa ang aking mga apo. Naglabas si Lourdes ng lumang cellphone. Kinabahan si Sandra. Nagbulungan ang mga bisita. Si Leo ay nakatulala. Hindi alam ang gagawin. Pinindot ni Lourdes ang play button. Narinig ng lahat ang isang bahagyang garalgal na boses. Ngunit malinaw pa rin ang boses ni Sandra. Ano ka ba, Leo, darling? Mas maganda nang si Maris ang makulong. Babae yan. Mas mababa ang sentensya. At habang wala siya, aalagaan ko kayo ng mga bata. Paglabas niya, sino pa ang babalikan niya? Isang asawang hindi na siya mahal at mga anak na hindi na siya kilala. Akin na kayo. Akin na ang lahat. Ang recording ay maikli, pero sapat na. Ang mga salita ay tumagos sa bawat isa. Ang hardin ay muling binalot ng isang nakakabinging katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito katahimikan ng pagtataka, kundi ng purong gulat at matinding galit. Nagtinginan ng mga bisita. Ang dating paghanga kay Sandra ay napalitan ng pandidiri. Ang dati nilang paghusga kay Maris ay napalitan ng awa at matinding pagsisisi. Si Sandra ay natigilan. Ang kanyang mukha ay namumutla na parang papel. Hindi totoo yan. Edited yan, kasinungalingan. Sigaw niya. Pilit na kumakapit sa huling hibla ng pagtatago. Ngunit huli na ang lahat. Tumingin si Maris kay Aki, na ngayon ay tumayo mula sa kanyang upuan. Ang mga mata ng bata ay puno ng luhang nag-uumapaw. Hindi ng takot, kundi ng pag-unawa. At sa isang iglap, tumakbo si Aki. Hindi kay Sandra, hindi kay Leo. Dumiretso siya kay Maris. Niyakap niya ang kanyang mama nang mahigpit. Ang kanyang ulo ay nakasubsob sa balikat nito. Mama, bulong ni Aki, ang boses ay basag. Alam ko na po. Alam ko na ang lahat. Niyakap din ni Maris ang kanyang anak. Ang mga luha ay malayang dumaloy. Ang init ng katawan ng kanyang anak. Ang amoy nito. Ito ang kanyang mundo. Siya ang totoo kong mami. Malakas na sigaw ni Aki, sapat para marinig ng lahat. Hindi po siya masama. Pinagtanggol niya lang kami. Ang mga salita ni Aki ay parang kidlat na tumama sa lahat. Ang mga bisita ay nagulantang. Si Luna, na kanina'y nagtatago sa likod ni Leo, ay dahan-dahang lumabas. Nakatingin siya kay Aki at Maris. Pagkatapos ay tumingin siya kay Sandra, na ngayon ay nakatayo na at parang wala sa sarili. Isang maliit na hakbang, isa pa. Dahan-dahang lumapit si Luna kay Maris. Hindi siya lumapit para yakapin, basta lang siya lumapit. At dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Maris. Ang maliliit na daliri ni Luna ay humawak sa magaspang na kamay ng kanyang mama. Para kay Maris, iyon ang pinakamalaking tagumpay. Si Sandra, hindi na makapagsalita. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding kahihiyan.
Tumakbo ito papunta sa gate. Pilit na tumatakas sa mga matang mapanghusga. Ngunit huli na. Ang kanyang laro ay tapos na. Si Leo, sa wakas, ay napaupo sa lupa. Ang mga luha ay dumaloy sa kanyang mga mata. Hindi ito luha ng pagsisisi, kundi luha ng kahihiyan. Maris, niyakap ang kanyang dalawang anak. Tiningnan si Leo na nakaupo sa lupa. Wala siyang sinabing anuman. Wala nang kailangang sabihin. Ang kanyang mga mata ay nagsalita ng lahat. Tapos na. Ang kanyang laban ay tapos na. Ang hustisya ay hindi na kailangan pang idaan sa korte. Ang hustisya ay dumating sa harap ng lahat. 6 na buwan matapos ang kaarawan ni Luna, ang hardin sa likod ng dating bahay ni Leo ay puno muli ng buhay. Ngunit iba na ang ingay. Hindi na ito ingay ng pagpapanggap at kasinungalingan, kundi ingay ng pagmamahalan at paghilom. Si Sandra at Leo ay umalis sa bayan. Sa bigat ng kahihiyan at mga kasong legal na isinampa ni Attorney Rafael, pinili nilang lumayo. Ang bahay ay ibinalik kay Maris at kasama ang mga anak niya. Sinimulan niya ang panibagong buhay doon. Maraming nagbago. Si Aki ay mas lalong naging malapit kay Maris. Madalas itong tumulong sa kanya sa mga gawaing bahay at palagi nitong ipinapakita ang notebook na nakita niya sa bowl bilang paalala ng katotohanan. Si Luna naman ay dahan-dahang lumalapit at ngayon ay madalas na niyang tinatawag si Maris ng mama, kahit minsan ay nauutal pa. Ang maliit na daliri nito ay palaging nakahawak sa kamay ni Maris. Si Lourdes ay naging bahagi na ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Hindi na siya pumupunta bilang bisita, kundi bilang isang ina at lola na nagbabayad sala. Madalas itong tumulong sa pag-aalaga sa mga bata at palaging may dalang ube halaya. Si Maris, sa tulong ni Aling Nita, ay nagtayo ng sarili niyang maliit na karinderya sa tapat ng bahay. Pinangalanan niya itong Hinahon's Lutuan bilang paggalang sa babaeng nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon. Abot kamay ang kita, pero sapat para mabuhay sila ng marangal. Isang hapon, habang nagtatanim sila ng mga bagong halaman sa hardin, sa mismong lugar kung saan inilibing nila ang baul ng alaala, nagtanong si Aki. "Mama," sabi ng bata, habang nagdidilig ng lupa. "Pinatawad mo na po ba si Papa?" Napatigil si Maris. Tiningnan niya ang kanyang anak. Ang araw ay lumulubog na at ang ginto nitong sinag ay gumuhit sa kanilang mga mukha. "Napatawad ko na siya, anak," mahinang sabi ni Maris. Ang boses ay puno ng kapayapaan. Pero hindi yon para sa kanya. Para yon sa akin. Para makalaya ako sa galit at pait. Huminga siya ng malalim at ngumiti. "Pero ang mas mahalaga, anak, napatawad ko na ang sarili ko." Napatawad niya ang kanyang sarili sa pagiging bulag, sa pagiging masyadong mabait, sa paglalagay ng kaligayahan ng iba bago ang kanyang sarili. Napagtanto niya na ang tunay na lakas ay hindi ang pagtitiis ng sakit, kundi ang paghilom mula dito. Ang kanyang karanasan ay hindi na isang sugat na nagpapasakit. Ito ay isang aral na nagpapalakas. "At ikaw, Aki," sabi niya, hinawakan ng kamay ng anak. "Ano ang natutunan mo sa lahat ng ito?" Ngumiti si Aki, na ang totoo, kahit itago, lalabas din. At ang mama ko, matapang. Sa malayo, tumatakbo si Luna, may hawak na bola. Sumigaw ito, "Mama, Aki, laro tayo." Tumayo si Maris, inabot ang kamay ni Aki, at hinila ito patayo. Magkahawak kamay silang tumakbo patungo kay Luna. Ang hardin ay muling naging puno ng tawanan. Ang bahay ay muling naging puno ng pag-ibig. Si Maris, ang babaeng dumaan sa apoy ng pagtataksil at pagkawala, ay hindi lamang nakahanap ng katarungan. Nakahanap siya ng kapayapaan. At higit sa lahat, nakahanap siya ng sarili niya. Isang babaeng matatag, may paninindigan, at isang reyna sa sarili niyang buhay.